Ito ang balita ngayon at dapat itong malaman ng taong bayan. Ito ang ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Isang magandang balita matapos ang tila pang-aapi at pamamahiya ng mga kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte. Ambassador of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka na si Excellency Dr. Chanaka Harsha Talpahiwa bumisita mismo at tila suportado ang Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, good news! Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Ayon pa sa inilabas na report ng Vice President na si Sara Duterte sa kanyang official Facebook account, courtesy call of His Excellency Dr. Chanaka Harsha Talpahiwa, Ambassador of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Office of the Vice President, Mandaluyong City. Isang karangalan na mabisita tayo sa Office of the Vice President ni His Excellency Dr. Chanaka Harsha Talpahiwa, Ambassador ng Democratic Socialist Republic of Sri Lanka sa ating bansa noong mga nakaraang buwan. Ipinaabot ko ang aking pagpapasalamat sa tiwala ng kanilang pamahalaan na mamuhunan sa ating bansa, lalo na sa Mindanao, kung saan nila inlulunsad ang kauna-unahan nilang negosyo. Masaya rin akong malaman na mataas ang pagtingin nila sa ating mga Pilipino dahil sa ating magandang kaugalian, lalo na ang pagiging mapagkaibigan at mapagmalasakit. Umaasa ako ng mas maunlad at mas malalim na ugnayan sa kanilang bansa at nagpasalamat ako sa kanilang panahon na tayo ay dalawin. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Unquote. Dito mo talaga makikita mga kababayan na patuloy pa rin ang pagtulong at serbisyo ng Vice President na si Sara Duterte sa kabila ng hindi pagsuporta sa kanya ng gobyernong tila kumakalaban sa kanya, na kahit tapyasan o zero budget ng Kamara de Representante ay hindi patitinag ang pangalawang Pangulo. Patuloy pa rin ang kanyang pagsisikap na makatulong dahil alam ng pangalawang Pangulo na mas marami ang nangangailangan ng tulong mula sa opisina ng pangalawang Pangulo, lalong-lalo na sa mga may hirap nating mga kababayan. Kaya kamakailan lamang ay naghatid ng tulong ang Office of the Vice President sa lungsod ng Marikina. Ayon pa sa inilabas na balita ng Office of the Vice President na pinamunuan ni Vice President Sara Duterte, OVP tulong sa Marikina. Agad na pinuntahan ng mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center o DOC ang Barangay Tumana, Marikina City Muslim Community upang maghandog ng tulong sa higit 500 pamilya. Tulong sa Marikina. Sa ika-4 na araw ng pamimigay ng tulong ng Office of the Vice President sa mga naapektuhan ng bagyong Enteng, nagtungo ang mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center DOC sa Barangay Tumana, Marikina City kahapon, ika-6 ng Setyembre. Umabot sa 500 pamilyang nakatanggap ng relief boxes na kung saan 415 dito ay pamilya ng mga kapatid nating Muslim mula sa Muslim community ng lugar, na ipaabot din sa kanila ang iba't ibang grocery pack kabilang ang mga canned goods na mula sa mga kaibigan at private partners ng OVP. Unquote. Nang lumabas ang balitang ito ay umani naman ito ng maraming suporta at labis na siyahan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang tunay na tumutulong sa ating mga kababayan na biktima ng sakuna. Maraming salamat po BP Sara. God bless po. Mabuhay OVP. Samantalang iyong congressman sa Davao pumunta, namigay ng ayuda kuno. Wala naman doon ang sakuna. Alam na this. Excellent job, BP.
Thank you. Kahit na pilit iniipit at pinagdadamutan ng bangag na administrasyon na ito ng mga financial assistant, siya pa rin na nangunguna sa pagtulong. Thank you VP Sara at sa buong OVP na walang kapaguran sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa oras ng pangangailangan ng mamamayang Pilipino. May God always guide you and protect you all the time. Ganyan ang OVP. First day ng calamities, action kaagad ng mga tauhan. Well organized. Always iyan kahit mayor pa sa Davao silang mag-ama. God bless VP, padayon lang. Gusto nilang i-zero budget ang OVP, pero ito ang laging nangunguna sa pagtulong. Mga congressman, bawas-bawasan nyo ang mga kinukurakot nyo. Wala bang tulong dyan? Unquote. Ngayon, ang tanong nga, paano kung i-zero budget ang OVP? Pwede ba yan? Ang sagot ko dyan, dahil sila may kapangyarihan, may karapatan, pwede. Pero hindi pa tayo tapos yan, ha? Pwede. Pero tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalan na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa party ni Inday Sara. In-invoke ni Congressman Marcoleta, dalawa, honor and tradition. Ano masasabi mo doon, attorney? Alam mo, iba ang aking pananaw dyan eh. Yung tradition, maganda yan na nagbibigay kortesiya. Pero titingnan mo kasi yung history. Yung tradition na hindi na nila tinatanong, nag-umpisa yan nung mga sinauna pa. Noong ang mga miyembro ng Kongreso, Senado ay talagang kagalang-galang, magagaling, at matitino, matatapat. Yan eh. Pero ano ba ang sinasabi ng saligang batas? Sinasabi ng saligang batas na ang Kamara de Representante ang may karapatan, kapangyarihan na aprubahan ang isang budget ng isang departamento. At sila rin na may karapatan na usisain yan. Kasi nga, sa ilalim ng saligang batas, may tinatawag na public office is public trust na ang ibig sabihin, kailangan accountable ka. At sapagkat ang hinihingi mong pera ay galing sa taong bayan, kailangan naman taong bayan kung ano ang pinaplano mong gawin doon sa pera na hawakan mo. Kaya yun ang sinasabi na saligang batas. Kaya yung tradisyon na sinasabing hindi pa pwedeng usisain at bigyan na lamang ng kortesiya ay hindi pa pwedeng manaig sa requirement ng saligang batas. Yun ay courtesy lang eh. Kaya courtesy. Pero yun eh, nung mga panahon, okay yun. Kasi nga, matitino lahat ang ano eh, wala kang makitang mga corrupt na mga panahon, mga sinauna. Ngayon, iba na eh. Kaya, yung pumasok na yung tinatanong, teka, ngayon, ito naman ngayon. Having said that, pero hindi rin ibig sabihin na yung Kamara de Representante, dahil may karapatan, kapangyarihan na usisain, pag inusisa mo ang budget naman ng isang departamento gaya ng OVP, ikaw naman magiging bastos doon sa head. At tatanungin mo yung mga hindi naman dapat tanungin at hihiyain mo pa ang isang head ng department. Mali rin yun. Ngayon, sabi nga ni Inday Sara, mukha namang kayo lang ang nagdidesisyon. Nagpaliwanag na ho eh. Malinaw naman ang paliwanag niya sa presentasyon niya. Wala ka na itatanong sa kanya kasi detalyado masyado. Paliwanag na paliwanag kung anong gagawin. Pero nga dahil nga may politika, nalagyan ng politika, ayaw nila kay Inday Sara. Dati namang sip-sip sa mga Duterte. Dahil nga, tinitingnan nila yung eleksyon sa 2025, eleksyon sa 2028, kailangan sirain nila ang mga Duterte. Nangunguna na niya si Inday Sara dahil siya ang nasa kapangyarihan, siya ang pinakamalakas. Ngayon,
So hindi siya umaten. Sabi niya, bahala na kayo. Nasa sa inyo naman yan. Kung gusto niyo aprubahan o hindi. Ang tanong ngayon, ang Kamara de Representante ba, kung sa inis nila, sa yamot nila kay VP Sara dahil ayaw umaten at ayaw di umano magpaliwanag sa isang bagay na naipaliwanag niya na. Pag tinatanong siya, ayaw niya sa kanyang sagot. Sabi niya nga, yung problema sa inyo, sabihin, hindi ako sumasagot. Sumasagot naman ako. Ang ayaw niyo lang, yung naririnig niyo at ayaw niyo yung pamamaraan ng pagsagot ko. Hindi kayo sanay na sinasagot kayo rito. Ngayon, ang tanong nga, paano kung i-zero budget ang OVP? Pwede ba yan? Ang sagot ko dyan, dahil sila may kapangyarihan, may karapatan, pwede. Pero hindi pa tayo tapos yan, ha? Pwede. Pero, tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalin na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa parte ni Inday Sara yun. Binibigay niya naman ang kanyang paliwanag. So hindi mo masasabi na, uy, naabuso ka, berat ka naman masyado. Pinaliwanag ko na nga eh. Problema sa inyo, tinatanong niyo ako sa isang paksain na diskusyon niyo na rito, nagdesisyon na nga kayo na wala na akong confidential pass, inuusisan niyo pa. Pangalawa, yan naman ginagamit yung notice of disallowance, hindi pa pinalyan, kaya hindi dapat pinag-uusapan pa yan. Pangatlo, merong nakabinbin sa Korte Suprema sa question ng legalidad ng confidential funds. Kaya dapat talaga hindi natin pag-usapan. Ngayon, gagawin nyo, tatanggalin nyo ako ng budget. Yan ay abuso ng inyong kapangyarihan. Abuso ng inyong karapatan. So that is a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Kaya pwedeng pumunta si Inday Sara sa Korte Suprema para sirain yung kanilang desisyon kung mangyari man yan. Yan ang aking posisyon dyan. Tradition is good, but it cannot prevail over a constitutional directive. Courtesy lang nga yan. But it doesn't mean also that you are functioning and obeying to the constitutional command to do your job, to scrutinize the budget, to abuse your authority. Hindi rin pa pwede yan. Kaya, Korte Suprema papasok yan. Yan ang aking posisyon. Attorney Sa, binanggit po ninyo yung katagang constitutional command. Pasok din po ba dyan yung issue ng disenfranchisement? Kasi kung pagsasama-samahin mo yung mga kongresista na miyembro ng APRO, hindi po yata sila hihigit yung boto na nakuha ng Inday Sara ni VP. 32 million po. The largest in Philippine history. MJ, hindi pinag-uusapan dyan yung boto. Ang pinag-uusapan dyan palagi, ano bang sinasabi ng saligang batas? When the Constitution says that it has the right to scrutinize the budget, it says so and it should follow yung Kongreso. Regardless kung ano pang botong tinanggap ng sino man dyan. But, you have the authority, but you cannot abuse that authority. Kaya nga, noong 1987 Constitution, dati-dati hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court yan kasi that's a political question that only the sovereign people can decide. But binago yan, hindi. Ang Korte Suprema ngayon, pag ikaw ng abuso, lahat ng public official, lahat ng departamento, lahat ng ahensya, papasok kami dyan, papakialamin namin yan sapagkat nilalabag mo sa ligang batas, sapagkat nobody is above the Constitution. Hindi pinag-uusapan dyan yung number of votes. Tsaka maganda rin yung punto, Attorney Sal, ni Congressman Marcoleta nung tinanong siya ni Congressman Pabuano na magbabago raw sana yung boto ni Paduano, which is isang boto lang. Kung nandun present si VP Inday, sabi naman ni Marcoleta, have you seen the President personally defending his budget? Mga ganong usapan ba, Attorney Sal? Anong masasabi mo? Sa akin petty yung mga usapan na gano'n Alam mo, yung sinasabi yung congressman yan na pagpapresent boto ko nandyan, hindi niya naiintindihan ko na yung courtesy. Ang courtesy binibigay hindi sa tao,
Kung hindi sa opisina, nandun ka, wala. Kung gusto mo magbigay ng courtesy sa Office of the President. Kasi ang pinag-uusapan, hindi naman si Inday Sara. Ang pinag-uusapan ay budget ng departamento, hindi si Inday Sara. So, regardless of whether she's there or not, if you want to give courtesy to the office, you will give it kahit na wala siya doon. Kaya mali yung mga, sa akin, pambatang mga diskusyon doon. Gano'ng kabigat, Attorney Sal, yung pag-name drop ni VP Inday kay Speaker Martin at kay Congressman Zaldico? Sabi kasi ni Congressman Ko, pambubudol lang daw yung statement ni VP Inday. Marami daw sila mga mababatas na member ng komite at mga senador din nakasama sa pagpasa ng budget. Sinabi niya rin na diversionary tactic ng yung mga revelasyon ng Vice Presidente. Anong masasabi mo doon, sir? Yan lahat ng mga salita niya, political lahat siya. Kasi nung kakampi pa nila si Inday Sara, may courtesy sila. Hindi ba sinabi ko na yun dito sa programa natin? Yung courtesy applies only pag kakampi ka ng administrasyon. Pag wala, wala na yan, courtesy yan. Labanan na yan. Naghahalo na ang balat sa tinalupan yan. Yan ang realidad. Tsaka, di ba, attorney, magkasama sa eleksyon, di ba? Nagkasamang mga kampanya, unity team, tapos all the way long, ganito ang kinahinatnan. Mukhang nalilihis yata sa tunay na issues ang bayan, attorney. At napupunta lamang doon sa politika, sa halip na tugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan by way of legislation. Number one, yung coalition na yan, politik. Talagang pag nagkaroon ng halalan, talaga ang mga puwersa, iba't ibang grupo, nag-a-alliance yan. Dahil may mga kalaban sila, gusto nila magkampihan para sila manalo. O kaya, hindi talaga nagtatagal yan. O tingnan mo yung kasaysayan, di ba? Hindi nagtatagal yan. Ang mga miyembro ng partido, naglilipatan, depende sa panahon. Pag nasa kapangyarihan, lipat dito. Pag wala na, lipat na naman doon. Wala yan. Kalokohan lang yung alliances na yan. Ngayon, hindi ba? Lahat ng mga partido ngayon, nagbumuo sila ng grupo-grupo nila. Ganon din yung mga nasa kaliwa. Pati yung LP. Kanya-kanya yan eh. Ngayon, tanong mo ngayon, nawawala ang pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Dati na yan. Kasi nga, merong politika. Hindi kagaya ng mga panahon, wala halos politika noon. Matitindi, matitino, magagaling, mga intelektual. Walang mga interes personal. At hindi naghahanap ng mga kayamanan. Kaya, iba yung panahon ngayon at ibang ngayon. O anong remedyo? Alam nyo? Ang remedyo talaga dyan, para mabago ang kalakaran. Yung mga bumoboto, ang ibig sabihin, majority ng Pilipino, papag-aralin natin, i-educate natin. Kasi an educated electorate will never vote into office this kind of politicians who have only self-interest in mind, who have been plundering the country's wealth. Sila lang ang nakikinabang, hindi ang taong bayan. Pero hanggat ang mga elektorado ay salat sa edukasyon, naku, maniwala kayo, hindi mo mababago ang kalakaran natin sa politika. Kaya ngayon, hindi ba sinabi ko? Kailangan ibang klaseng gobyerno muna, revolutionary muna, wala muna ang kongreso. Kasi, yung edukasyon, pwede naman nung talagang gawin ng kahit na sinong administrasyon yan. Pero, ang problema, kahit gusto ng isang presidente, gaya ni Presidente Duterte, na i-educate niya yung buong Pilipino, hindi rin, kasi nga mayroong kongreso. Gusto nila mananatili ang kawalan ng edukasyon ng mas marami sa taong bayan upang madaling maloko, mabola, matakot. Yan ang reason kaya kontra sila dyan. Kaya palagi tayong ganito. The never unending cycle, kumbaga, Attorney Sal. Not unless. Yes, vicious cycle. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!